This is your last chance. Okay, magandang umaga po sa kanila. Yes, good morning. Ako si Dr. Alan Hernandez, no? Ako po ang papaliwanag sa inyo ngayong hapon o ngayong umaga, no? Sino ba dito mga first time ulit? Taas ng kamay. Very good. No? Doon sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po ay isang endocrinologist. Bale, linya ko ay diabetes, goiter, hormonal disorders, no? Diyan ako nagkiklinik sa napakaganda clinic sa tabi, sa WellCare. Familiar ho ba kayo riyan? Nakapagpa-check up na riyan, no? So, nagtuturo din ako ng medisina sa De La Salle University Medical Center. Visiting lecturer ho ako doon. At on the side din, nagtuturo din tayo tungkol sa kalusugan. No? Mahalaga ba yon? Yes. Importante ba ang kalusugan sa atin? Sino dito sa inyo na-experience na ma-hospital? Taas ang kamay. O na-hospital na. Saan kayo na-hospital, ma'am? If you don't mind. Okay. Dito sa hospital natin rito, nakailang araw ho kayo? Okay, doon sa kabila, nakailang araw ho kayo? May 1 linggo? 3 araw. Magkano inabot ng gastos? 85,000, 3 days. Nakakoperahan. Okay? Mabigat? Sino pa na hospital? Ma'am, saan kayo na hospital? Sino ba nagtaas na kamay kanina? Nagtaas sila, di ba? Saan kayo na hospital, ma'am? Sa UE. Okay. Ilang araw ho kayo sa hospital? 2 days. Magkano inabot? Maliit lang? Malaki? 20,000, 2 days. No? Sa Maynila. Sino pa na hospital? May nagtaas pa ng kamay kanina. Saan na hospital? Saan po? Dito rin sa atin. Ano po? Nakailang araw ho kayo? Magkano inabot? 70,000. 3 days. Malupit? Nag-enjoy ho ba kayo dun sa pagkakapasok? Hindi. Siyempre, wala mag-enjoy, di ba? Mabigat, ano? Mahirap, malaking gastos. Sa pamilya, pagka na-hospital ho kayo ngayon, malaking gastos? Napakalaking gastos, di ba? Offhand, easily, pagka na-confine ka nowadays sa hospital, 5, 10,000 isang araw. No? Pangkaraniwang sakit, hindi yan mabibigat na sakit. Pag mabigat na sakit, karamdaman, inatake ka sa puso, heart attack, saan kayo confine? ICU, Intensive Care Unit. Pag sa ICU, magkano gagastusin mo? Palagay nyo. Easily, mga 20,000. Pataas. Dito pa yun sa probinsya. Pagka Maynila, umasa-asa ka ng mga doble dyan. Diba? So sabi nga ni Dr. Flavier, bawal na magkasakit. No? Ayan, tanong, eto ka. Sino sa inyo naghahanda? Sino may budget sa kalusugan? Taas ang kamay. Wala. Sino ho ang may cellphone? Lahat ba? Lahat. Di ba? Matanong ko lang, ang cellphone may budget? Wala. Meron. Ang kalusugan? Wala. Sino dito nagsisigarilyo? Okay, mahiya. Magkay-maya. Yes, very good. At least honest. Ano? Yung iba ay pang tutulakan pa. Matanong ko lang, mga iho, sigarilyo, nakakaigi o nakasasama? Aminado naman, ano? Pero may budget. Ang kalusugan? Wala. So karamihan sa atin, nag-aantay? Ang sabi mo? Mamatay. Hindi naman kaagad-agad, ano? Nagmamadali si sir, eh. No? Magkakasakit ka muna. Tama kayo. Magkakasakit ka muna. Pero nowadays, pagka nagkasakit ka, tinan mo yung pagdadaanan mo, napakalaking gastusin. No?
Sa totoo lang, yung mga mabibigat na sakit, halimbawa, sinabihan ka ng nagka-heart attack ka, sinabihan ka ng doktor ng angioplasty. Alam niyo ba yung angioplasty? Yung sinusutan ng catheter o tube, no? Para maibukay, nagbarang ugat. Easily, siguro mga kalahating milyon. No? Pagka sinabihan ka ng bypass surgery, pagka nagbaray ugat, no? Kukuha na ugat galing sa binte, sa hita, no? Kakabit sa puso mo, magkano yun? Mga 1 million. Bigat. Pagka ikay nasira ang bato mo, kidneys mo, sinabihan ka ng kidney transplant, no? Magkano yun? Maganda ka between 1 to 1.5 million. No? In the meantime, idadialysis ka na lang daw muna. Which, magkano? Kung 3 times a week, mga 50 mil isang buwan. Mabigat? Matindi. Di ba? Kaya, sa totoo lang, maganda ba yung magantay ka na lang? Di ba? Maganda ba yung nag-aantay na lang? Hindi. Ano mas maganda? Hindi kaya mas magandang makaiwas? Malaman kung paano makaiwas sa sakit? Agree? O, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kung paano makaiwas sa sakit. No? Nakakaiwas ba? Yes. Number 1, iwasan ng mga bagay-bagay na nakapagbibigay ng sakit o karamdaman. Ano yun? Pinakamahalaga sa lahat? Smoking. Baka talo pa kayo ng batang yan humawak. Ang galing, ano? Sino yung mga nagsisigarilyo ulit? Taas ng kamay? Huwag kayo mahiya. Tatatlo lang ba dito yung honest? Parang hindi yata ako makapaniwala. Ayun, talaga naman. Magtataas din naman pala. Pinatatagal pa. Doon sa mga nagsisigarilyo, kayo ba'y nakakapagpa-x-ray? Alam niyo ba x-ray? Di ba? Familiar tayo sa x-ray? No? Yung nasa picture niya, sa harap ninyo, yung kaliwang parte, yun yung kanang baga, no? Yung nasa kanan, yung left side of the lungs naman, pagkatapos yung puso yung nasa gitna. Na makita niyo yung bilog, no? Nakabilog doon. Ano ibig sabihin niyan? Pagka may nakita kang ganyan sa x-ray mo? Ha? Spot? Ha? Tama? Ang spot, no? Tama, parang tamang may tama doon o tamang may... Sa atin, ano, yung tama ang tawag ng karamihan, either tama, spot, no? So, ano ba ibig sabihin ng tama? Kami mga doktor, pagka sinasabihan ng may tama, usually ang tinutukoy, nasa isipan namin, tuberculosis. Pero ang tuberculosis, hindi kanyang kaliwanag, hindi kanyang kabilog. No? Parang bahid lang siya eh. No? Bahid lang, usually sa taas, no? Sa upper areas, maaring yung baga mismo, no? Maraming maapektuhan, pero hindi ganyang kaliwanag, hindi ganyang kaputi. Pagka ganyang kaputi, no, very distinct yung kanyang itsura, ano ibig sabihin yan? No? Doon sa mga nagsisigarilyo, ibig sabihin yan, magdasal ka na. Because that is lung cancer. No, ganyan ang itsura ng typical lung cancer, no? Within 1 year, 6 months to 1 year, tapos ka na. No? Ayan. At hindi lang sa, actually, ito yung itsura ng mga tumor sa baga, kung makikita nyo. Na-operahan din yan. Pero ang chance mong mabuhay after surgery, 2 years later, is about 10%. Papa-opera ka pa rin? Diba? At hindi lang sa baga, mga nakukuhang cancer. Alam niyo ba yun? By the way, ang isang stick ng sigarilyo, naglalaman niya mahigit na 4,000 chemical. 46 doon ay nakapagpapa-cancer or carcinogenic. So nakapagtataka bang nakapagbibigay ng cancer yan? Hindi. At hindi lang sa baga, no? Pati sa ibang parte ng katawan. Ayan, no? No? Anywhere in the respiratory tree, as well as in the digestive system, maapektuhan. No? Pwede magka-cancer. No? Ito sa throat. No? Ito sa labi. Oh, sino dito yung mga asawa nagsisigarilyo? Ma'am, pagka nagkaganyan, ililips to lips mo pa. Di ba? Magkakasubukan kayo sa hirap at ginhawa niya. Matindi. Di ba? Oh. Yan, no? Sa dila, lingual cancer.
Masakit ba ang singaw? Oh, isipin mo singaw ganyang kalaki. Napakasakit niyan. No? At yung cancer, sa totoo lang, sa dami na nagsisigarilyo, hindi naman lahat nagkaka-cancer eh. I mean, relatively speaking, hindi pa nga ganun kadami nagkaka-cancer. Ang mas pangkaraniwang pinsala na nakakuha ng mga nagsisigarilyo sa baga, alam niyo kung ano? Chronic obstructive pulmonary disease. Pangunahin dyan, there are two, chronic bronchitis and emphysema. Yan. Kung saan nagiging malabarilis yung dibdib mo, naliliit yung mga braso mo, no? Unti-unti ka hindi makahinga, unti-untiin ka niyan, no? Para ka may tanning, pero hindi biglaan. Unti-untiin ka. No? Maya-maya, kinakabit ka na sa oxygen. No? At maya-maya, kinakabit ka na sa respirator. No? Yan. Pagka nagka-emphysema ka, sa larawang ito, makikita nyo yun sa lower part, yun yung normal na air sacs ng baga natin. Ang baga natin ay may tinatawag na air sacs kung saan nag-exchange ng hangin. No? So, yung nasa taas ay yung air sacs na merong emphysema. Ano ba yung parang tsokolating itsurang yan? No? So, ganyan ang itsura na may emphysema. Yung nasa kaliwang litrato ay yung normal na baga. Yung nasa kanan naman ay yung merong emphysema. So, ano yung itim doon? Nicotine deposits. No? At hindi lang yan nasa labas, pati sa loob. Oh. Meron. Natatanggal pa ba yan? Pwede mo bang buksan yung baga mo at kutsarahin yan, tanggalin yan, kutkarin yan? Hindi. Di ba? So, pagka kayo nagka-emphysema, permanente na yan. Maya-maya, paulit-ulit kang nagkakaparang hika, hindi ka makahinga. Paulit-ulit ka nagkaka-infection, no? Pahirap ng pahirap habang paulit-ulit na nangyayari until such time na bumigay na baga mo. No? At hindi lang sa baga, ang pangkaraniwang epekto ng sigarilyo, alam niyo ba? Saan pa ang pinsala ng sigarilyo? Sa ugat. Sa ugat. No? Blood vessels na nagdadala ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Binabarahan yan. Pagka nagbarang ugat patungo sa puso, you get heart attack. Naninikip ang dibdib. No? Parang may nakadagan. No? Pagka nagbarang ugat patungo sa utak, you get stroke or brain attack. Tawag nila nowadays, no? So, itong larawan nito, picture ng CT scan. Ang CT scan is a special X-ray, no? To see the inside of the brain. No? Yung arrow doon, no? Nakatutok doon sa parte ng utak na napinsala na ng stroke o ng pagbabara, no? Ang utak natin, hindi talaga nakaka-recover, no? Although may mga pag-aaral na sinasabi may recovery daw, no? O nakaka-recover, pero generally, a lot of times, irreversible yung damage. No? So, kaya marami sa kanilang presentasyon, napaparalisa yung kalahati ng katawan. No? At ang nagbarang ugat patungo sa mga kamay, sa binte, sa hita, no? Sa paa, you get what we call Buerger's disease. Narinig niyo na yung Buerger's disease? Ha? Isang sakit kung saan kay himbing na himbing, tutulog ka, bigla na lang pagising mo, paa o kamay mo, nagkaganito. Nangitim. No? Ano nangyari? Nabulok. No? Sandalian lang yan. No? Over a couple of days lang yan, nangyayari yan. Ayan. Matindi ba? Yan ba'y masasalba pa? Ha? Ano ibig sabihin? Bakit nangitim? Nabulok. No? Ano nangyayari pagka ganyan na itsura? Putol. No? Pagka kayo tumingin sa internet, maghanap kayo ng Buerger's disease, ilagay mo sa Google, no, halimbawa, makita mo yung larawan ng taong ito, ang lalaking ito. Itong lalaki ito, matindi ito kasi yung dalawang kamay niya at yung dalawang paa niya, putol na. Amputated na. Pero wag ka, makita mo, no? May sindi pa rin ng sigarilyo. Nakasabit na lang na alambre sa balikat. Hindi natuto, ano? Para yatang gustong matanggal, maputol, yung leeg. Yan. Sino nagsisigarilyo ulit? Taas ang kamay?
Sino magsisigarilyo pa rin? Taas ang kamay. Ha? Sige. May ginamat, wala na nagtaas. Alak, sino umiinom? Aber, tingnan nga. Parang kayo nagtataas ah. Puro kayo tatlo nagtataas dyan ah. Ganyan ba kayo uminom na alak? Ha? Ano sisira pagka kayo inom na alak? Itong larawang ito, no, this is what we call an endoscopic picture, no, ng ating sikmura. When you say endoscope, yan ay isang tubo, no? Parang kable, mahaba, pinalulunok sa pasyente. Sa dulo nun may camera para makita yung loob ng ating sikmura, no? So makikita niyo sa larawang yan, makita mo may pula ron. Ano yung pula? Dugo. So nagdurugong sikmura, no? Dahil lang sa pamamaga or gastritis or even ulcer. Gawa ng alak, no? Pero mas pangkaraniwan na pipinsala ng alak ay sa atay, no? So sa umpisa nasusutan niya ng taba. Ang tawag diyan fatty liver, no? Pagkatapos habang kayo tuloy-tuloy na umiinom, yung atay natin na nagkakapeklat-peklat, no? Ang tawag diyan fibrosis. At pagka talagang walang hinto ka sa pag-inom, maya-maya, no, nagbukol-bukol na yan, nagkapeklat-peklat na ng gusto, ang tawag diyan cirrhosis. In which case, yan ay irreversible liver damage. Hindi na yan gumagaling. Para yung emphysema, kumbaga sa baga, pero ito, sa atay. No? So, ganyan ang itsura ng normal. O, di ba? Pagka tayo bumibili ng atay sa palengke, makita mo makinis, no? Di ba? Very smooth. Pagka nagka-cirrhosis na, nagmukha ng hamburger. Bukol-bukol na. At hindi na yan gumagaling, no? Yung mga manginginom ba, macho? Pamacho? Hindi ba? Pagka mga katulad, halimbawa, pagka Biyernes, pagka mga sweldo, araw ng sweldo, sa kumpulan niya sa bangketa, tama? Di ba? Naglalaklakan, tatagayan. Pagka may dadaan pa, pare, tagay ka muna pare, di ba? Ganyan yun eh. Pagka nagkaganito na, macho pa ba? Macho pa? Tingnan maigi, mga sir, ha? Di ba yung mga manginginom, palaki ng palaki ang tiyan? Pagka nagkaganyan na, makita mo, yung tiyan niya, no? Ang laki na ng tiyan, liit pa ng mga braso. Pag sundot mo dyan sa tiyan, akala mo yung palaman, tubig na pala. Ang tawag dyan, ascites. May cirrhosis na pala. No? So, nagkakaroon ng paninilaw. No? Sa katawan, buong katawan, nagsisimula sa mata. At kakalat yan sa buong katawan. Kung yan ay dating macho, macho pa ba? Nagkaroon na ng, napansin nyo, ang tawag dyan, gynecomastia. Kung saan nagkaroon ng boobs, yung lalaki. No. Kung dati machong-macho ka, ngayon, hiraman na kayo ng misis mo ng bra. Ayan, no. Pati yung daliri, no? Lumolobo, ang tawag dyan, clubbing. No? Nakikita rin yan sa mga chronic smokers. Kaya kung ikay chronic smoker, tapos chronic alcoholic ka rin, wag ka. Baka magkaganyan yung daliri mo, nagmukha ng lollipop. Sino rito yung mga may inom ulit? Taas ang kamay, tinan ko mga daliri. Ha? Hindi pa naman? Sino mag-iinom pa rin? Taas ang kamay? Talaga naman, wala na. Tingnan natin. Drugs. May nagda-drugs? Siguro naman, wala magtataas, ano? Hindi nga, minsan may nagtaas, eh. No? So far, isa pa lang. No? Aminado. So, ito magiging mga itsura nila, no? So, ito yung mga nagtuturok, no? Heroin abuse. No? Yung nutrition, pumapangit, nagiging malnourished, nakikita yan sa ngipin. No? Kung saan pangit ang itsura ng mga ngipin nila. Pero ang pangunahing epekto ng drugs, alam niyo kung saan? Sa utak. No? Patsi-patsi ng utak natin, hindi nagagana ng matino. So, dito sa larawang ito, pinakikita dito, yung one half of our brain, no? So, yung right hemisphere yan. So, yung asul na kulay,
Yun ang hindi pa naapektuhan. Yung dilaw, may pinsala na mga 3%. Yung pula, 5% or more. Alin ang pinakamarami? Yung pula, di ba? So malaking parte ng utak napipinsala. Lalo na yung parte na may kinalaman sa emosyon at sa memorya. Kaya makita niyo yung mga addict, kahit na rehab, di ba? O kaya kahit na rehab, minsan talaga namang hirap na hirap kung mag-react sila sa mga bagay-bagay, parang overacting, masyadong emotional. O di kaya, hindi makabalik sa mga trabaho, gawa ng hindi na makaintindi. Bigyan mo ng instructions, mamaya nasa harap mo na naman, ang kulit. Diba? Bakit? Sira na pinsala na yung utak niya. No? Yan. Ano pa? Garantisado, papangit ka. Sa larawang ito, yung nasa kaliwa, no, nung bago siya magsimulang mag-drugs. 4 years later, yung isang larawan naman. Oh, yung una, maliligawan mo pa sana. Maganda pa. Yung pangalawa, liligawan mo pa. 'Di ba? Oh, pang Halloween na no? Oh. Eto, after 3 years ng pagda-drugs, pumapangit, matanda, 'di ba? Nangungulubot, no? Laking tinanda ng itsura niya. Eto, before and after. No? Ang mga litratong ito, 10 years later. No? Makita mo yung pinagdaanan, no? Doon nasa taas, nasa kaliwa, yung maayos pa siya, and then nung umabot sa after 10 years, no, nagmukha ng bangkay, sa totoo lang. But itong taong ito, patay na to. Pumanaw na siya sa drugs. Mga celebrities ba, madaming nagkakaproblema dyan? Yes. No? Kilala niyo itong taong ito? Singer, sikat na singer sa Amerika. Si Amy Winehouse. Yung sa kaliwa, yung larawan niya nung siya ay high school. No? Tapos yung sumunod na larawan nung siya ay sikat ng singer. Nung naging celebrity. Kung kailan naging celebrity, nagmukha ng malnourished. Parang mali, no? Namatay siya because of drugs. I believe it was last year. No? Yan. Ito, naalala niyo to? Last year? Sino to? Si Whitney Houston. Diba? Napakagaling na singer. Napakahusay. Unfortunately, naluklok sa drugs. Di sayang, no? A waste. Sayang. Napakalaking nakakapanghinayang na nawala siya. Napakagaling, no? Pollution. Nakapipinsala sa katawan? Yes, di ba? Araw-araw ba na-experience yan? No? Yung mga doktor dito sa hospital rito, gumawa ng pag-aaral. Tiningnan yung mga lugar, yung mga bahay dito sa Dasmariñas, sa Cavite, na malapit sa mga pabrikang bumubuga ng maraming usok. Nakita nila yung mga bata ron, nakatira doon, mas maraming may sakit sa baga, may respiratory diseases, may bronchitis, may hika, no? Kumpara sa mga bahay na malayo sa mga mauusok na pabrika, no? So, pagka tayo'y nagpabaya, hindi malao na baka ganyan na rin itsura natin. Paglabas mo sa bahay, may takip na yung ilong mo, no? Tatakot na. Sa ibang mga lugar sa mundo, may mga ganyang pagkakataon na. No? Na nagtatakip sila paglabas ng bahay. No? Sa atin, ito, malaking problema. No? Hindi lang sa hangin, no? Yung pollution, kung hindi sa tubig, no? Sa kapaligiran. Yan. No? It's more fun in the Philippines. No? Malupit. Yan. Yan ang tinatamasa at nangyayari sa atin. Gawa ng kapabayaan natin sa kalikasan. No? Normally, kung mapansin nyo nung araw, ang pagitan ng mga bagyo, nababahain, taon, di ba? Ang tagal. Dati parang dekada pa nga yata yung pagitan eh. Eh ngayon, kailan yung undoy? 3 years ago. No? Etong huli, wala namang bagyo. Nagkaganyan ng Maynila. Parang nakababahala, no? So, dapat talaga namang seryosohin na natin yan. Stress. Sino rito nakaka-experience ng stress? Anong klase? Physical? No? Emotional? Ha? Financial? Meron ba? Financial?
All of the above? No? Oh. Ganyan ba kayo sa trabaho? Nai-stress sa trabaho? No? Paano solusyon dyan? Paano nakakaiwas sa stress? Sino ho rito ang palasimba at paladasal? Taas ng kamay. Okay, so wala pang kalahati, ano? So, yung mga nagtaas ho ng ang kamay, malamang, mas tatagal ho kayo sa mundong ito kaysa doon sa mga hindi nagtaas ng kamay. Hindi. Hindi nga, napatunayan ng mga biglang nagtaas ng kamay. Ano? Napatunayan ng pag-aaral ng paladasal at palasimba, ang pagiging paladasal at palasimba ay nakapagpapababa ng tsansang magka-heart attack. Yan. Kaya hindi nagdarasal, abay magdasal ka na. Kung ayaw mo, mag-yoga ka. Alam niyo yoga? Yan, no? Maganda yan. It's a very good relaxation technique. No, I've been practicing it for several years now. No? Maganda yan. Or transcendental meditation, no? O magpamasahe ka, no? Sa ermita, halimbawa, o sa timog, no? Baka hindi lang stress ang mawala sa'yo, no? Baka kung ano pa. Or makinig ka ng music. Yan. Di ba? Parokya ni Edgar, ganyan. Hindi lang stress, pati eardrums mo makatanggal. Ano pa? Exercise. Sino rito nagnanais magpa-sexy? Taas ng kamay. Magpa-sexy, magpaganda ng katawan, taas ng kamay. Ha? Dadalawa, tatlo? Sus Maria Joseph, totoo ba yan? Ayaw nyo? Ayaw nyo magpa-sexy? Aminado. Happy na sa katawan niya. Okay, meron ba kayo niya araw-araw doon sa nagtaas ng kamay? Wala. Kung wala, kinalulungkot ko, hindi niya makukuha yung ganito pangangatawan. Ayan. Okay ba yan? Parang happy si mama. Gusto niya magkaganyan. Sir, kaakit-akit ba? Type ba type? Oh, si ma'am, gustong-gusto yata. Ma'am, pagkaganyan pangangatawan mo, kahit no sabihin mo sa mister mo, oo yun. Hindi nga. Pagka sinabi mo sa kanyang, higa. Higa yun. Pagka sinabi mong, hubo. Naku, takot na lang niya. Kinakailangan ba magkaganyan? Hindi. Ano ba maganda exercise? Jogging. No? Jogging, napakagandang exercise. Kaya lang, jogging is a high-impact form of exercise. Ibig sabihin, masyadong nabubugbog yung weight-bearing joints. Batok, no, balikat, balakang, tuhod, ankles. Kaya pagka nagkakaedad na, no, 40, 50, 60 pataas, medyo hindi natin masyadong pinapayo yan. No? So, cycling, ganun din. Nabubugbog masyado yung tuhod, halimbawa. No? Swimming, pinakamaganda, no? Kaya lang, kailangan marunong ka lumangoy. Hindi pwedeng tatampi-tampisaw ka sa batya, hindi yung swimming, no? At kailangan may access ka sa pool. Pero pinakamadali, simple, at madaling gawin ay brisk walking. No, brisk walking. Pero mabilis yan, ha? Hindi yan para ka namamasyal sa luneta. Hindi nga, no? Pag naka-treadmill ka, mga 6 kilometers per hour yan. Kaya lang, gaano kadalas? 5 times a week. No? 30 minutes, 5 times a week. Yan ang rekomendasyon ngayon ng American College of Physicians. No? Kaya lang, kung hindi ka naman sanay sa exercise, huwag ka naman bukas ay baband ka 30 minutes, tapos bigla kang bubulagtay, sisihin mo ako. No? Pa-check up ka muna, lalo na kung mahigit 40 anyos na. No? Siguro din, walang sakit sa puso, walang sakit sa baga. Okay? So, you can start at 10, 15 minutes and gradually increase it. Halimbawa, every 2 weeks by 5-minute increments hanggang umabot ka sa 30 minutes. Alright? That is just for maintenance. Hindi pa yan for weight reduction. Although may mga bagong pag-aaral, sinasabi, halos walang pinagkaiba yung 30 minutes or 1 hour. So actually, 30 minutes pwede na. Pero sa totoo lang, no, pagdating sa pag-iwas sa sakit, ang pinakamahalaga is wastong pagkain. Ano ba yung wastong pagkain? Pag sinabing wastong pagkain, ano ba wastong pagkain? Palagay nyo. Ha? Bawas? No? Ano palagay nyo? Ano ba kayo tama? Ay, wasto. Binago mo lang yung translation, eh, no? Ha? Masustansya. Ano ba yung masustansya? Now, ito yung tinuturo sa atin. Hanggang sa kasalukuyan, tinuturo pa rin yan. Ano? Ang tawag dito, Food Guide Pyramid. Kung saan, kung makikita nyo dun sa base, pinakamarami dapat yung mga carbohydrates in the form of cereals, no?
Halimbawa, yung kanin sa atin o tinapay, yan, followed on top by fruits and vegetables, no? And then you have your meat, no? Yung meats, and then yung mga milk products, and then yung madalang daw yung mga fats, oils, and sweets, no? Now, ganyan ba ginagawa nyo? O baka naman ganito? Ha? Ano yung nasa taas? Chichirya. Pinakamarami, chichirya, mga kung ano yung bawal, no? Mga matatamis, candies, junk food, pastries. Tapos makita mo yung gulay nasa ilalim, kakapiranggot. Ganyan ba kayo? Ha? Di ba? Ano, mga bata ba, madaling pa kayo ng gulay? Hindi. Mahirap. Di ba? Ano pangunahing iniinom ng mga tao ngayon? Soft drinks. Di ba? Ngayon, actually, last year, or about 2 years ago, lumabas ito. Ang tawag dito, food plate. No? Rekomendasyon ng United States Department of Agriculture. Para mas madaling ituro yung wastong pagkain, no, they came up with a food plate. So, ayon dito sa food plate, yung ating plato raw, tuwing kakain tayo, hahatiin natin sa dalawa. Kung mapapansin nyo, kalahati ng plato natin, ang laman, dapat prutas at gulay. No? And then a little bit more than 1/4 yung grains, tapos natitira, protina. They even recommend that drinking a glass of milk 3 times a day. Although ibang mga tao, kinokontesto, mga eksperto, kinokontesto kasi ayon sa kanila, yung rekomendasyon ay galing sa USDA na actually pinangangalagaan ay mga industriya ng dairy producers, no, or meat producers sa Amerika. Pero actually, para sa akin maganda ito, no, kasi kung mapapansin niyo, malaking pinagkaiba nito dun sa food pyramid. Kung dati pinakamarami ay carbohydrates, no, yung mga cereals, no, yung kanin, halimbawa. By the way, matanong ko lang, ang kanin ba natin masustansya? Ha? Sino sinasabing masustansya siya? Taas ang kamay. Iisa. Sino nagsasabing hindi siya masustansya? Taas ang kamay. Lilima. Sino walang masabi? Karamihan. Walang masabi. Yung kanin natin, unfortunately, per se, yung kanin, yung white rice, unfortunately, hindi po masustansya. Ang sustansya po ng bigas, no, ay nasa ipa. Ipa. Kaya kung gusto mong kumain ng masustansyang bigas, ang kakainin mo ay palay, no? Para ibon, ano? Tutuka-tuka. Hindi naman, no? Ano bibili mo dapat? Ano mas masustansyang uri ng bigas? Brown rice, no? Hindi naman palay. Yung palay, hindi man lang inano yun no? Tinanggalan ng ipa, no? Yung brown rice. Meron ba dito nagba-brown rice? Ano problema sa brown rice? Mahal, di ba? 56 a kilo, mahigit, ganyan. Alam niyo, sa totoo lang, may pasyente ako. No? May pasyente ako, sa dami ng pinagsabihan ko na mas masustansyang brown rice, isang mag-asawa lang talagang tumagal dun sa brown rice. Hanggang ngayon, yung kinakain nila. So, tinanong ko sa kanila, no? Sabi ko, hindi ba mahal? Kasi nandaing ng mga ibang pasyente, mahal daw Sabi nila, ay Dok, hindi naman. Parang lumalabas din na ganun din ang gastos. Paano nagkaganoon? Kasi, sabi nila, mas maalsa siya, so, ibababad mo muna sa tubig. Diba? So, mas maraming gagamitin tubig kumpara sa dati. No? So, mas konti ang gagamitin mong bigas. Number 1. Tapos, number 2, hindi ka naman daw makakarami kasi mapapagod ka kangangata. Ang hirap daw ngatain. So, yung kaya hindi daw gatsing gastos. No? Pero ako sa totoo lang, I've been trying to eat more of brown rice, no? Since then. Kaya I would suggest you do the same thing. No? Kaya lang medyo mahal, pero nagagawa naman ng paraan sa totoo lang. Para sa akin, pinakamasustansyang uri ng pagkain ito, no? Fruits and vegetables. No? In fact, ako personally, I've been trying to shift to almost fruit and vegetable diet. I would say, right now, I'm masasabi kong semi-vegetarian pa lang ako. Hindi pa talaga vegetarian. No? Pero bakit mahalaga yan? Bakit nagkaroon ng pagbabago? Kasi over the years, nakita ng mga eksperto, yung fruits and vegetables pala,
no, yan ang pangunahing source ng tinatawag nating antioxidants. No? Ano ba yung antioxidants? No? Panlaban sa oxidant. Ang antioxidants, taga-simot, no? Taga-scavenge, taga-tanggal ng tinatawag na free radicals sa katawan. No, medyo mahirap ipaliwanag yung free radicals, no? Pero essentially, pagka tayo po ay nai-stress, tayo po ay na-expose sa mga lason sa kapaligiran, no? Mga pestisidyo, mga kemikal na nakapipinsala sa katawan, no? O kahit sabihin mo, halimbawa, araw-araw kang puyat, no? Na-stress ka sa trabaho, dadami ang iyong free radicals. Pagka marami kang free radicals, madali kang magkakaroon ng mga sakit na may kinalaman sa pag-edad. Katulad ng heart attack, stroke, cataracts, cancers. No? So, maaga kang tatanda essentially. Ang nakatatanggal doon, nakakapagpapabawas doon, ay mga antioxidants. At karamihan ng antioxidants are vitamins and minerals na nakukuha natin sa prutas at gulay. Pangunahing antioxidants are vitamin A, vitamin C, selenium, vitamin E, zinc, and glutathione. Okay? Yan. Kaya sa totoo lang, gusto mong papayat, magprutas at gulay ka lang, papayat ka na eh. No? Now, ang malaking pagkain ba nakapagbibigay ng sakit? Yes. So, kung makikita niyo rito, no, itong mga pangunahing nakapagbibigay ng cancer, no, ng mga pagkain, no? Pagka kayo nag-search ng internet, ito pang halos paulit-ulit na lumilitaw 'yan. Tanong, sino rito inalmusal kanina hotdog, taas ang kamay, kay mahiya? Ha? Nako, talaga naman, parang ayaw pang aminin eh. No? Sino palaging may hotdog sa pagkainan? Sino palaging may hotdog sa freezer? 'Di ba? Mura kasi, daling iluto, daling i-serve. Ano pinibigay sa mga bata tuwing birthday party? Oh, nakatuhog pa. May kasamang marshmallow, nakabaon sa pinya, sa repolyo, no? Yung dapat kinakain mo, yung pinagbaunan eh. Diba? So, bakit hindi maganda hotdog? Ang hotdog ay nabibilang sa mga tinatawag na processed meat. Kabilang dyan ang mga luncheon meat, no? Mga maling, mga spam, mga corned beef, salami, pastrami, no? Yung mga tawag dito, yung mga tusino, no? Yung mga yan, bakit pinoproseso? Para tumagal, di ba? Essentially, para patayin yung dahilan ng food poisoning, yung Clostridium botulinum. So, nilalagyan niya ng preservatives. Number one, ano? Anong number one preservative na nilalagay? Salitre, very good. Sodium nitrate, no? Na pagpasok sa katawan is converted to a nitrosamine or nitrite na napatunayang carcinogenic o nakapagpapakanser. Bacon, masarap ba bacon? Yes. Oo, di ba? No? Bakit masarap ang bacon? Kasi ano marami sa kanya? Taba o laman? Taba. Pagka ang pagkain, masarap. Usually, kaya masarap yan, maraming taba. Ang taba nagbibigay linamnam sa pagkain. No, ang problema yung taba ng bacon, no, yung galing sa pork, no, or sa beef, no, mataas sa tinatawag na saturated fat. Maraming saring-saring uri yung taba. Merong monounsaturated, merong polyunsaturated, merong saturated, no? Yung saturated hindi maganda. Kasi yan ay nakapagpapatas ng tinatawag nating bad cholesterol, no? Yung LDL or low density lipoprotein cholesterol na siya nagbabara sa mga ugat natin. No? French fries, masarap. Sino mahilig sa French fries? Oh, di ba? Di ba? Ano problema sa French fries? Pagka niluluto yan? Lubog sa mantika. Oh. Natanong, saan ba kayo bumibili ng French fries? Ha? Napagtanungan nyo na ho ba sila kung gaano kadalas sila magpalit ng mantika? Naisip nyo nang itanong? Ako, tinanong ko no? Doon sa isang mall dyan, sa tabi, no? Yung nagluluto nung tinatawag na, kung tawag doon, twister fries ba yon? Yung patatas na hiniwa pa ikot, tinuhugan ng barbecue stick. Sabi ko sa babantay, Iho, matanong ko lang, gaano kadalas kayo magpalit ng mantika? Abay, nagmamalaki, sabi sa akin, Sir, every 5 days ho kami kung magpalit. Ganun ba kayo sa bahay? Every 5 days din? No? Alam niyo ba, ang mantika,
Pag paulit-ulit na iniinit, pumapangit na uri ng mantika, becomes more saturated, no? Pumapangit yung uri niya. No? Donuts. Masarap ba? Sino mahilig sa donuts? Ay, mga girls, di ba? Usually, mahilig yan sa donuts, di ba? Ano ang problema sa donuts? Matamis. What else? Alam niyo ba yan, it's a high-starch form of food. No? Pag ang isang pagkain mataas sa starch, pag ininitan, no? Especially with high heat, naglalabas yan ng chemical na tinatawag na acrylamide. And acrylamide has been proven to be a neurotoxin, no? And carcinogen. Chips, junk food, mga chichirya. Mahilig ba kayo? Yes, di ba? Habang nanonood ka ng Manny Pacquiao, o kaya mga sine, di ba? Ano problema sa chichirya? Maalat. O, pagka maalat, nung sakit makukuha mo? Ha? Ha? UTI? UTI na naman. Lagi na lang UTI. Alam niyo kung anong sakit makukuha niyo? Ha? Alta presyon. Hypertension. No? Ngayon, pag lagi kang mataas ang blood pressure mo, masisira rin ang kidney mo. No? Pero hindi UTI. No? Lagi na UTI. Pero sa totoo lang, dito sa litratong ito, sa listahang ito, ang paborito ko ay yan, no? Yan. Soft drinks. No? Yan. Sino mahilig sa soft drinks? Nako, yan number 1 sa listahan yan. Gustong-gusto ko yan. Bakit ka mo gustong-gusto ko yan? Ano sabi ko linya ko? Specialista ako saan? Diabetes, di ba? Sino ho dito ang may kakilalang diabetes? Kakilala pa lang, taas ng kamay. Kakilala lang, kakilala. No, hindi ka mag-anak, basta may kakilala, taas ng kamay. Oh, di halos lahat, di ba? Ang dami. Nung araw ba maraming diabetic? Nung araw. Mga 20 years ago, marami? Marami? Pero marami ba? Hindi, konti lang. Oo, yes. Ngayon, marami? Kaliwat kanan. No? So, bakit kaya dumami? Ayan, mamaya, pag-uusapan natin yan. No? Yan ang dahilan. Now, ano ba yung mga sakit na makukuha mo kaso soft drinks? So, titingnan natin yung listahan yan. Isa-isa. Cola drinks may raise blood pressure. 2006 article sa Diabetes Magazine. So, nakapagpapataas pala ng blood pressure. Ganun din. March 2011. No? So, para ulit-ulit na lumilitaw yan sa mga balita. No? Yung linkage ng soft drinks at saka hypertension. Nakakasira ng ngipin. Di ba? So, bakit nakakasira ng ngipin ng soft drinks? Palagay nyo. Oh? Tamis lang? Alam nyo ba, ang soft drinks ay may asido? Asido, yes. 3 ang asido ng soft drinks. Alam nyo ba yon? Phosphoric acid, citric acid, and carbonic acid. Hindi mo lang malalasahan kasi ubod ng tamis. No? So, talagang masisira ang dentin at enamel ng ngipin natin. Ano pa? Alzheimer's. Familiar kayo sa Alzheimer's? Yung sakit usually pagka nagkakaedad, kung saan nagiging ulyanin, makakalimutin. So, yung nasa larawan dyan, yung kaliwa, that's a picture of a healthy brain. Yung sa kanan, yung utak ng isang may Alzheimer's, kung mapapansin nyo, lumiit, no, nag-shrink. Ika nga. So, ano connection ng soft drinks at saka Alzheimer's? Nakita nila na yung mga may Alzheimer's pala, maraming aluminum sa katawan. So, saan nanggaling aluminum? No? Sino ho rito ang umangata ng frying pan? Taas ang kamay. Hindi, wala. No? Hindi kang umangata ng frying pan, sir? Di ba, yung iba kasi habang nag-iisip, ballpen, yung takip ng ballpen, o kaya lapis, kinakagat-kagat. Sino rito kinakagat-kagat frying pan? O di wala. O di saan nanggaling aluminum? Di ba? Sa tubig daw, pwede. No? If the water is contaminated, yes, maaaring doon manggaling. Sa toothpaste, pwedeng makuha yung aluminum. Sa soft drinks, saan? Soft drinks in can. Di ba? Aluminum yun eh. No? Supposedly, meron yung protective lining.
para hindi mag-leach out yung aluminum. Kaya lang, no, pagka nababagok yung lata, no, nayuyupi, no, o yung acidic nature ng soft drinks, lalo na kung araw-araw ka nagso-soft drinks, maya-maya, huwag kang magtaka, palagi ka nagtatanong, saan pa nailagay yung susi ko? Nakita mo ba susi ko? O kaya, saan ko ba nailagay yung wallet ko? Sa bulsa na pala. Baka mamaya, tanong mo na sa sarili mo, ano nga pala pangalan ko? Patay. Meron ka na palang Alzheimer's, no? Osteoporosis. Familiar ho kayo? Sakit ng kababaihan pag nag-menopause, kung saan numinipis, rumurupok ang buto. So, ano na naman ang kinalaman ng soft drinks at osteoporosis? Yung mga may phosphoric acid, no, ng soft drinks ay galing pala sa mataas na phosphate content ng soft drinks. So, yung soft drinks, maraming phosphate, wala siya masyadong calcium. Sa katawan natin, baliktad. Marami tayong calcium, konti ang ating phosphate. No? So, pagka lagi ka nagso-soft drinks, no, yung dalawang yun, may normal na relasyon yun eh. Pag lagi ka nagso-soft drinks, nasisira yung normal na relasyon na yun. Akala nung katawan natin ngayon, kulang tayo sa calcium. No? So, uutusan katawan natin, maghugot ng calcium. Saan ba nakabaon yung calcium? Sa buto, di ba? Kaya kung araw-araw ka nagso-soft drinks, no? Maaga rin, magkaroon ka ng osteoporosis. Wala ka namang mararamdaman eh. Hindi naman yan nagbibigay ng pananakit ng kasukasuan, arthritis yon. Kaya lang, pag ikay nadapa, madali kang ma-fracture. No? O di kaya, maaga kang makuba. Kaya kung kayo mahilig sa soft drinks, ang payo ko sa inyo, mamayang gabi, no, pag-uwi nyo sa bahay, habang kayo nagpapalit ng damit, no, nakahubo ka na, mag-side view ka sa harap ng salamin. Tingnan mo, okay ka pa ba? O hindi na? Ala. No? Naku, eto, paborito kong slide. Etong paborito kong slide. Etong dahilan kung paano ko nabuhay ang aking pamilya over the last couple of decades. No? Ano linya ko ulit? Sabi ko, specialista ko sa diabetes. So, bakit kaya hindi dadami diabetic? Tingnan mo na lang. Ang isang lata ng soft drinks, kung ilan ang katumbas na asukal. 10 sugar cubes. 500 cc, 1.5 liter. No? Totoo lang. Nagkalat ho ba diabetic ngayon? Yes. Alam nyo, there are two types of diabetes. No? Yung type 1, type 2. Kung familiar kayo ron. No? Yung type 1, yung mga nagsisimula, maliliit pa. No? Bata pa. Like, ako, yung pinakabata akong type 1 na diabetic, no? Na-pick up ko nung 6 months old siya. No? Kahit sanggol, pwede, no? So, yung mga yan, nagsisimula, naka-insulin na yan. Yung tinuturok. Yung type 2, usually, yun yung mga napipick up namin nung 40 anyos pataas. Nung araw. Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Over the years, nakita namin pabata na pabata na pabata. Alam nyo, so far, right now, pinakabata akong type 2 diabetic, 14 years old. Dalawa sila. Yung isa, tinanong ko dun sa'yo na, bakit to kaya naging diabetic itong anak nyo? Ang sabi sa akin, ay naku dok, 1.5 litro na soft drinks yan, araw-araw. Tinubig ang soft drinks. Nagtataka naman ako, ba't mo pinayagan? Pasyente nga kita, ngayon 2 na kayong pasyente ko. No? Hindi pinagsabihan. No. Ito ang tanong. Ano pinangmamatamis sa soft drinks? Doon sa mga naka-attenda, huwag kayong sasagot, ha? Doon sa mga hindi pa, anong sagot? Magic sugar kanyo, sir? Magic sugar is sodium cyclamate. No? Kung kayo nakapanood ng news kailan lang, may nadakip silang mga nagkakalat noon. No? Bawal ho yun. Sodium cyclamate or magic sugar is carcinogenic. No? Bawal yan. Matagal na yung ban. Yan ginagamit ng ibang mga nagbebenta ng mga pamalamig sa kalye. Kaya mag-iingat kayo dun sa mahilig bumili ng mga pamalamig sa tabi-tabi. No? Baka nagamit dyan is magic sugar. Delikado yan. If you buy that to use at your house, kasi mas mura yan eh. Nako, hinto nyo na yan. Delikado yan. So, hindi yan ang ginagamit sa soft drinks. Ano ginagamit sa soft drinks? Palagay nyo. Acid? Sus.
Paano tatamis yung kung acid? Ha? Anong ginagamit? Asukal? Unfortunately, hindi. Brown sugar? Hindi rin po. Alam niyo kung ano ginagamit? Mais! Mais! Minsan, pansinin mo, habang lumalago ka ng soft drinks, nakakakuha ka ng butil na mais. Di ba? Nangyari na ba sa inyo? Ha? Minsan, may nangyari daw sa kanya. No? Hindi naman mangyayari dapat yun. Ano? Kasi ginagamit nila is corn syrup. Corn syrup. Kaya lang, is a highly modified corn syrup. Ang tawag doon, high fructose corn syrup. Yung high fructose corn syrup na to ay na-invento ito in 1960s by a Japanese, no? Tapos, na-discover ng mga Amerikano, maganda siya. So, around the 1970s, ginamit nila sa soft drinks. Mura siya eh. Di ba sa Amerika, malawak ang taniman nila ng mais. Kung dito sa atin ay bigas, sa kanila, mais. Libo-libo hektarya sila kung magtanim, no? At kung mag-harvest sila, gabundok yung taas ng mga ina-harvest nilang mais. No? Isa lang kinukuha nilang produkto doon. High fructose corn syrup. No? Numakit na nila, tinatangkilik ng mga tao, mura, hindi lang nila nilagay sa soft drinks, nilagay nila sa pastry, sa cakes, sa candies, sa salad dressing, sa ketchup. Tingnan niyo yung mga ingredients ng mga binibili niyo. Halimbawa, galing sa Amerikang mga produkto. High fructose corn syrup. Ako sa inyo, atras na ako. Bakit ka mo? Yung high fructose corn syrup pa lang yan, hindi katulad nung pangkaraniwang asukal. No? Yung mga nakakain natin, let's say, galing sa yung mga nilalaman ng mga pangkaraniwang pagkain natin. No? Be it yung mga prutas, be it yung mga vegetables, be it yung asukal, usually, pagpasok sa katawan natin, ginagamit yan ng katawan natin bilang energy source. No? Parang gasolina. No? Yung high fructose corn syrup, pagpasok ko sa katawan natin, karamihan dyan, hindi ginagamit. Ano ginagawa ng katawan natin dyan? Iniimbak. Iniimbak agad. So, saan iniimbak ang sobrang pagkain? O sobrang sustansya? Ano lumalakas sa inyo magkamalakas kang kumain? Ha? Ano tawag dito? Bilbil. Di ba? Now, merong isang uri ng taba na siyang mas mapinsala na hindi natin nakikita. Alam niyo kung ano tawag doon? Visceral fat. Kapag kayo kumatay ng baboy o baka, halimbawa, makita nyo, no? Pag binuklat mo yung dito, yung hiniwa mo rito, makita mo yung mga bituka niya, may nakalatag na taba, parang kurtina. That is visceral fat. Pag pumasok yan, sumuot sa organs ng katawan natin, halimbawa sa atay, ang tawag dyan, fatty liver. No? So, halimbawa, hindi katulad dati, kung saan yung alak ang pinakapangkaraniwan dahilan ng fatty liver, no, ngayon, nakikita ko, maaaring hindi lang ang alak. Baka soft drinks, isang mahalagang pinanggagalingan din ng fatty liver. Kasi ngayon, nakikita namin ang fatty liver kaliwat kanan. Dati, sa mga alcoholic mo lang makikita yan eh. No? Ngayon, kaliwat kanan. So, anong problema dyan? Yung visceral fat na yan, unfortunately, napatunayan ng mga bagong pag-aaral na siya palang pinanggagalingan ng mga tinatawag na metabolic diseases. Number 1 doon sa metabolic diseases na yon is type 2 diabetes mellitus. No? Diabetes. It has to do with insulin and insulin resistance na tinatawag. No? So in effect, sa totoo lang, bakit napakaraming diabetics ngayon? Para sa akin, simple dahilan. Soft drinks. No? Yan. Hindi lang yan. Napatunayan din ng mga pag-aaral na yung soft drinks ang number 1 dahilan ng obesity. No? Sa Amerika, na ngayon ay kinakalat nila sa buong mundo. 70% ho ng mga Amerikano ngayon, they're either obese or overweight. And the trend is growing. No? Unfortunately, hindi lang ho sa matatanda. Nakikita na rin ngayong problema yan sa mga bata. No? Okay ba yan? Maganda ba? Cute ba yung anak mo pagka ganyan? Di ba? Pipisil-pisil mo yung pisil mo. Cute-cute naman ng batang to. Di ba? Paano kaya ihahanda ako pagka nakasakit ka? Pag ang anak mo,
let's say, obese at 8 years old, 80% ang tsansa niya pagtanda niya, obese pa rin siya. At pagka obese ka, no? Yan no? Kasama diyan yung mga sakit ng hypertension, diabetes, heart disease, strokes, cancers, no? Are connected to obesity. Okay? Now, eto mas nakakabahala. Gumawa ng pag-aaral ang National University of Singapore, no? Familiar ho ba kayo sa National University of Singapore? Kailan lang yan? About last year, gumawa ng ranking ng mga top universities in Asia. No? In fact, pumasok yung ilan sa mga top universities natin doon sa ranking na yon. Top 300. Ang University of Singapore, National University of Singapore is number 2. Ganun sila kahusay. Gumawa sila ng 14-year study. 60,000 na katao ang sinuri nila at pinag-aralan nila. Inilabas yung resulta, pinublish noong February 2010. At napatunayan nila na pagka ikaw daw ay umiinom ng 2 o mahigit na soft drinks, isang linggo, doble tsansa mong magka-pancreatic cancer. Familiar ba kayo sa pancreas? Ang pancreas ay nasa likod ng stomach. No? Sa dulo niya, yan ay parang meron tinatawag na head, no? Yung pabilog na ganyan at yung dulo niya ay buntot. Yung buntot nakatutok sa lapay or spleen. No? Yung pancreas sa Tagalog, ang tawag diyan pale. Kasasabi ko lang, lapay spleen eh. Pale ang tawag diyan sa Tagalog, no? Yung ulunan niya nakatutok sa small intestine, sa bituka, no? Usually pagka nagkakatumor doon sa ulunan. Ito itsura ng tumor niyan. No? So pag yan ay kumalat sa atay and halos lahat bago ma-pick up kumalat na sa atay, ano ibig sabihin yan? Within 6 months. 6 months to a year, 80% ang tsansa mo pumanaw. No? Less than 10% ang nabubuhay in 5 years. No? Sa pancreatic cancer. No? Sino mga nabalitaan nyo namatay ng pancreatic cancer lately? Kilala nyo to? Si Patrick Swayze. Sino nakapanood na ng Ghost? Ghost. Yung mga kabataan, hindi nyo inaabot. Ano? Panoorin nyo, no? Napaka-romantikong scene yan. No? Katambal niya si Demi Moore. No? Napakaganda pa ni Demi Moore noon. No? Tsaka yung Dirty Dancing, siya rin ang gumanap niyan. Makisig at magandang lalaki. Ayan siya, nung nagkaroon siya ng pancreatic cancer. He died from the chemotherapy. No? Sino may iPad, iPhone? No? Apple computer. Yung may-ari ay si Steve Jobs. Pumanaw last year from pancreatic cancer. Mayaman ba si Steve Jobs? Yeah, it's worth $7 billion. Halos pareho sila ni Henry C. May nagawa ang pera? Wala. Patay din. Luciano Pavarotti, kilala nyo? Yung sikat na tenor, na singer, no? Wala na pala. Because of pancreatic cancer. Parang ang daming namamatay sa pancreatic cancer ngayon. Ano? No? Sino mag-iinom pa rin ng soft drinks? Taas ng kamay? Wala na. Eh di ano lang iinumin mo? Tubig! Yes, tubig! May pagkakataon ba gusto mong masarap-sarap naman sa tubig? Diba? Yes! O di uminom ka ng gulay! Gulay! Diba? Vita Plus, essentially gulay. Ito po yung may-ari ng Vita Plus, si Ma'am Doy Taktakan Tumpalan. No? Napakahusay at napakabait na babae, no? Na may-ari ng kumpanya. Now, binayaran niya yung eksperto natin sa Pilipinas, no? Ilang mga eksperto, mga scientist, para gumawa nitong produktong ito. No, yung formulation, nilabas itong Vita Plus 2005. No? Ginawa ito ng isa sa pinakamagaling nating herbal specialist. No, yung formulation nito ay galing sa mga tribo sa Kalinga, Apayao. 10 taong pinag-aralan bago nilabas. Pinagsama-sama 5 halamang gamot
no, na ayon sa kanila ay pinakamagandang kombinasyon ng halaman sa isang produkto. Pagkatapos, ang kaganda at nakakatuwa, ginawang lasang dalandan. Para sa akin, this is a breakthrough product. Bakit kamo? Hanggang ngayon, pumunta ka sa kahit na anong butika, humingi ka, magtanong ka ng halamang gamot, ano ibibigay sa iyo? Sambong tea, Banabat tea, Ampalaya tea, Lagundi tea, Pito-Pito tea. Ano kaya lasa? Mapait, di ba? Mapakla, tiisin mo na lang kasi mahuhusay sa iyo. Ang dalandan, tinitiis, ninanamnam, di ba? Kahit batang maliit, magugustuhan. So, ano ba yung sangkap niya? Number one, meron itong malunggay. No? Familiar tayo sa malunggay. Sino ba binibigyan ng malunggay? Yes, mga bagong silang, di ba? Kasi siya ay isang laktagog na kapagpapalabas ng gatas ng ina. Na bukod doon, 7 times pa lang vitamin C ito kaysa orange. 4 times yung vitamin A kaysa carrots. 4 times yung calcium, 2 times yung protein kaysa gatas. 3 times yung potassium kaysa saging. Mas masustansya pa pala ito, no, kaysa sa gatas, no? Yan ang equivalent na niya, no? Sa Africa, ang tawag ko dito, Miracle Tree. Kasi ginagamit sa malnutrition program in place of powdered milk. Kasi ang powdered milk, mahal o mura? Mahal. Pwede pa lang i-substitute yung pinatuyong didikdik na dahon ng malunggay. No, nung matutunan ko to sa loob-loob ko, wala na palang dapat magutom sa Pilipinas eh. Sa totoo lang, di ba? Pagka kayo nakapanood sa TV ng mga palabas dyan, kung saan fini-feature yung mga hikaws nating kababayan, makita mo, anong pangkaraniwang binibigay? Lalo na sa urban poor, pagka walang maibili, ano pinakakain sa mga bata? Pinakamura. Di ba? Instant mommy. Di ba? Mura eh. 1 pakete, no? 10 bata, 1 galon tubig, ayos. Busog lahat. Kaya lang, makita mo mga itsura, ganyan. Lalaki ng tiyan, aliliit ng mga braso, puro malnourished. Kung wala kang maibigay, ilang kaya mo, di sige. Kaya lang, ang payo ko, tambakan mo ng dahon ng malunggay. Ang 100 gramo ng pinakuluan dahon ng malunggay ay nakapagbibigay ng 75% ng calcium, kalahati ng protein, lahat ng essential amino acids, at maraming vitamin A and vitamin C na requirements ng mga batang 2 to 5 years old, mga toddler. Ganon kaganda ang malunggay. Sa mga may edad naman, mahusay din daw siyang aphrodisiac. Alam niyo kung ano aphrodisiac? No, yung mga dalagat binata, pakitakip yung mga tenga. No? Ito ay isang mahusay na aphrodisiac, pampasigla sa gabi. Gabi. Yes. No, gusto niyo patunayan sa mga misis. Mamaya, pag-uwi niyo sa bahay, luto kayong tinola. Imbis na papaya, tambak mo, dahon ng malunggay. Kaya lang, baka makita kasi, mister, ba't araw-araw pinakakain tinola nito? Puro malunggay laman. Yan. Para pagka kayo nag-away ni mister, tinola kagad. Maya, bati na kayo. Yan. Oo. May napulot kayo magandang tip. Sili. No? Familiar tayo dyan. Pero alam ba natin mahusay yan? Nakakaalis ng sari-saring pananakit. Joint pains, muscle pains, peptic ulcer pain, dysmenorrhea sa kababaihan. No? Ako, kaya ako nawili sa produktong ito. About 6 years ago, I had a very bad case ng pananakit ng gastrocnemius, yung muscle sa lower leg. Sumakit talaga siya, no? Every day. To the point na araw-araw ko umiinom ng analgesic, no? Naproxen. Forte pa ang iniinom ko. Maganda ba yung araw-araw ko umiinom ng mga ganong gamot? Hindi. Naantay ko na sumakit ang tiyan ko eh. No? Pwede makapagbigay ng ulcer yan eh. At pagka minalas ka, baka masira ang bato mo. No? May pasyente ako, anak niya, dinialysis, gawa lang nun. No? So, sa totoo lang, paparwisyo ako ng gusto. So, tama-tama, lumabas itong Vita Plus. Sinubukan namin, no? Na-interest ako, sinubukan ko, hindi ko naman inaasahan kung ano magiging epekto sa akin. Ang kagandahan, nagulatan lang ko, after a while, nung pag-inom ko, napansin ko, nawala na yung pananakit ng gastrocnemius ko. Ang kagandahan, hindi na ho siya bumalik. Pag hindi ako nakakainom, napapansin ko, bumabalik unti-unti.
Iinuman ko, nawawala. So, iinuman ko na lang. Yun ang personal benefit na naibigay sa akin. No? So, bakit ganoon? Ano sa sili ang nakatutulong sa kanya? No? Nakapagbibigay ng tulong na yon. Ang sili ay may phytochemical na nagngangalang capsaicin. In fact, yan ang nagbibigay anghang sa sili. No? So, sa ibang bansa, halimbawa sa Amerika, nakakabili ho ng capsaicin as an ointment. Ginagamit yan sa mga joint pains, muscle pains, no? Pati lalo na sa mga diabetic neuropathy, no? Yung pananakit ng mga talampakan ng mga diabetic gawa ng komplikasyon sa nerves. So, over the counter, nabibili yan. At nakita rin ng mga eksperto, yung palang capsaicin ay mahusay din sa sirkulasyon. No? Nakatutulong ibaba yung cholesterol, nakatutulong ibaba yung blood pressure. No? Saluyot. Familiar ba kayo? Nakakain kayo sa saluyot? Ano siya? Madulas. Kaya mahusay siyang demulcent. Nakakaginhawa, nakakaalis ng iritasyon. Siya po ay isang tonic na kapagpapalakas ng katawan. Siya po ay isang carminative. Ano ho yung carminative? Sino ho rito ang utot ng utot? Siyempre, walang aamin. Umamin kayo, ma'am. Kayo pa lang. Sino kasama sa bahay? Utot ng utot. Kasama sa bahay, utot ng utot. Meron ba? No? Pasakan mo sa luyot. Yan, katulad niyan. No? Bara mo rito. O hindi, pakain mo na lang. No? Kasi bilang isang carminative, nakakaalis ng pag-utot. No? Siya ay isang lactagogue din, nakatutulong sa paglabas ng gatas ng ina, purgative sa mga batang binubulate, diuretic, nakatutulong sa paglabas ng ihi. No? So, yan ang kagandahan ng saluyot. Uray. Familiar ho kayo sa uray? Ha? Alam niyo ba yan? Damo yan essentially. No? Sa mga maisan, palayan, pagkatapos mag-ani, sumisibol yan. No? Yung metinic na variety, ang tawag colitis, colitis, or kilitis. Yes. No? Karamihan, tinatapon yan. Yung iba, pinakakain sa hayop. Yung mas mautak, kinakain nila. Yan, tawag dyan, Chinese spinach or local spinach. No? Mataas yan sa mga vitamina. No? Mataas yan sa dietary minerals like calcium, magnesium, phosphorus, at mataas yan sa dietary fiber. No? Familiar ba tayo sa fiber? Di ba, narinig natin sa mga TV ngayon, magkakain ng mga pagkain, mataas sa fiber. Ano ba fiber? Ha? Abaka. Kumain ka abaka. No? Ang fiber po ay polysaccharide, sangkap ng halaman, na pag kinain natin, hindi masyadong nadadigest. No? Nakakain na ho ba kayong talbos ng kamote? Paglabas sa kabilang dulo, ano itsura? Kalmote pa rin, di ba? Talbos pa rin. Hugasan mo, lagyan mo kalamansi toyo, no? Naire-recycle ba, di ba? Pagka mahal ang gulay, mga hanggang 3 beses na pwede. Hindi, wag niyong gagawin yun. Si ma'am nakasimangot, parang, naku, ano ba yung tinuturo nito? Hindi, wag niyong gagawin yan, no? Pero, para saan ang fiber? Para saan ang fiber? Nakakatulong pampabuo. Yes, very good. Pampabuo ng dumi. Pag hindi ka nakakain ng fiber, ano itsura mo pagka nakaupo ka sa trono? Ganyan. Pag araw-araw kang, ano mangyayari sa'yo? Maya-maya may nasasalat ka, di ba? Sa umpisa, napaglalaroan pa yun. Naipapasok, nailalabas, naipapasok, nailalabas. Maya-maya ayaw na pumasok. Yung dating ganyang kalaki, kaping-pong ball na. So, ano mangyayari sa'yo pagkatapos nun? Maoperahan ka. Di ba? Sa Almoranas. Meron bang gusto maoperahan sa Almoranas? Siyempre, wala. So, magkakain ka na lang ng fiber. Di ba? Ruminom ka ng Vitaplus. Ipamaya batata, so talbos ng kamote, no, pang-5 sangkap niya. Familiar tayo, pangkaraniwan natin kinakain, di ba? Pero naintindihan ba natin na napakahusay na halaman yan? No? Mataas ang mga vitamina. It helps maintain our blood pressure. No, it can lower cholesterol. And lalo na sa mga bagong tuklas na diabetes, can also sometimes lower the blood sugar.
At ang kahalagahan niya sa totoo lang, isa yan sa iilan lamang na halaman na maraming iodine. Diba? Pamilyar ba tayo sa iodine? Nakatutulong yan sa brain development, lalo na ng mga kabataan, at para makaiwas ka sa pagkakaroon ng goiter. Diba? So, yan po ang sangkap ng VitaPlus. Okay ba siya? Yan ang pinakamagandang kombinasyon ng mga halaman sa isang produkto. No? So, nasa sachet siyang ganyan. No? Isang sachet. Kinakanaw po yan sa isang basong tubig. 240-250 cc. Hahaluin mo lang maigi. Kasi matagal matunaw yung dalandan extract. So, about 30 seconds. Hahaluin. No? Pwede yan sa bata, from 6 months old pataas. Pwede yan sa matanda, no? Kahit ilan. Kung ikay diabetic, ang payo, isang regular sachet lang. Kung gusto mong mas madalas, you can use the sugar-free version. No? Sa mga buntis, from the second trimester pataas o 4th month pataas, pwede na rin siya. No? So, siya po ay may 3 flavor. Meron yung dalandan, no? Meron din yung melon, ako'y paborito ko yung melon, at meron yung guyabano. Ngayon, sikat na sikat yung guyabano because of the anti-cancer properties of guyabano. No? Yung guyabano is already sugar-free. Yung dalandan, may sugar-free version, merong regular version. No? So, ito po ay BFAD certified, FDA certified. So, kami ho ay nakapagpapadala ng produkto sa ibang mga bansa, no? Sa Amerika, sa England, sa Singapore, may center na ho tayo sa Milpitas, California, no? At sa Guam, no? And soon to open are several other countries, no? At halal certified ito, so kahit sa mga kapatid nating Muslim, pwede siya, no? So, marami na hong parangal na tatanggap ang VitaPlus, outstanding herbal juice drink brand, no? Since 2006. Pagka ako nagpapayo, no, halimbawa sa mga member o mga dealer na nais mag-alok sa mga tao, pag halimbawa pasyente ang inaalok mo, wag niyo hong sasabihin na halimbawa may iniinom ng gamot niyan, ihinto ang gamot, ito inumin, kapalit ng gamot. Ang VitaPlus po ay hindi gamot, no? Yan ay lamang gamot, panulong sa kalusugan. Hindi replacement yan sa gamot, no? Kaya lang, over the years, no, marami ng sari-saring mga testimonya sa bisa niyan. No? Halimbawa, itong litratong ito, nung isang 5 years old na bata, na mayroong kondisyon, tinatawag na cystic hygroma. May bukol siya sa area ng leeg. No? Pagkaraan ng mga 4 na buwan ng pag-inom ng VitaPlus, na wala yung cystic hygroma. Ako ay may kaibigan, isang orthopedic surgeon, na last year, nabuntis yung misis niya, at natuklasan sa ultrasound ng baby, yung bata ay merong cystic hygroma. No, nasa sinapupunan pa. So, nung nagpakonsulta sila sa isang pediatric surgeon, ang sabi ng surgeon, kung hindi daw mawawala, kakailanganing operahan. Sa loob ng sinapupunan ng bata. No? Imagine niyo 'yon, ano? Nasa loob pa ng tiyan ng nanay ay operahan, ano? Yung bata. So, pinaghahanda sila, 1 million for the surgery. Mabigat? Imagine mo, ikaw yung ama. May stress ka kaya? Diba? Kayong magulang, talagang hindi siya, hirap na hirap yung damdamin nila noon last year. So, pinakita ko itong larawan na to sa kanya. Sabi ko, subukan mo kaya, no? Subukan mo kaya. Wala namang mawawala eh. So, binigay niya sa asawa niya. No? Nagustuhan naman ng misis niya. So, ininom, no? And then, ang kagandahan, after habang tuloy-tuloy yung pagbubuntis nung misis niya, regularly in ultrasound, nakita yung bukol, paliit ng paliit. Hanggang sa nung nanganak yung misis niya, yung bata wala ng cystic hygroma. No? Nakaligtas sila sa matinding operasyon, sa 1 milyong gastos. No? So yan, no? Ito ho ay larawan ng mga pasyenteng diabetic na may mga sugat sa paa. Mahina mga sirkulasyon, no? Marami bang ganyan mga diabetic? Yes, no, pangkaraniwan yan. Marami ba kayo nababalitaan diabetic na puputulan ng paa? Very common, no?
So, ako actually, sa totoo lang, 2 pasyente ko na puputulan na dapat ng paa. Na nakaiwas sa putol sa tulong ng VitaPlus. No? Ito ho ay sakit na psoriasis na tinatawag. Kung familiar ko yun dyan, yan ewan ko kung yan tinatawag na galis aso. No? Sabi nila, pagka mayaman ka, psoriasis ang tawag sa'yo. Pagka mahirap ka, galis aso. No? Ewan ko kung gaano katotoo yun. Pero, anyway, itong problema ng psoriasis na to, namumula, nangangaliskis ang buong katawan mo. No? Ito'y hindi gumagaling. Psoriasis. May pasyente ko, ganito problema niya. No? Pagka nagpapa-check up yun, naka-baseball cap yun. May scarf dito, naka-raincoat, naka-guantes, kahit mainit. No? Kasi pag tinanggal mo yung baseball cap niya, hanggang anit niya, nangangaliskis, namumula. So, hiyang-hiya siya sa itsura niya. No? Tawag ko nga sa kanya, ninja. Kasi ito lang makikita mo eh. No? So, meron siyang iniinom na gamot. No? Pero hindi siya masyadong natutulungan. Nung binigyan ko ng VitaPlus, umimpis ng gusto. No? Ang kagandahan mo ngayon, pagka nagpapa-check up siya, wala na yung baseball cap, wala na yung scarf, wala na yung raincoat, wala na yung gloves. Hindi siya ninja. Samurai na. So, sa amin, sa totoo lang, sa akin, last December, I had a very bad case ng LBM. No? Nag-diarrhea ako. Nasa clinic ako. Tapos, at the same time, sumakit ang tiyan ko. Palagay nyo, madali ba o mahirap mag-clinic, tumingin ng pasyente pagka kayo nagtatae? Hirap. Di ba? Pabalik-balik ka, maya-maya, namamaho na. Pangit talaga. Napakahirap. At napilitan ako umuwi. In other words, no? Pag uwi ko sa bahay, pagdating ko sa bahay, nilalagnat na ako. So, nilalagnat, nag-LBM ka, masakit ang tiyan. Masama na ba? Yes, nanunuyo na ako. No? Mahigit halos 10 beses na ako nung nag-LBM. So, tanong ko sa sarili ko, ako ba'y mag-antibiotic na? Or feeling ko, malapit-lapit na ako ipasok sa ospital? Yes, no? Mukhang kailangan ko na magpaswero eh. Ayoko. No? Mga doktor, takot din kami sa ospital, sa totoo lang. No? Gusto namin magpupunta ron, pero kami titingin. Hindi yung kami ipapasok. So anyway, sabi ko sa loob-loob ko, subukan ko kaya muna, bombayin ko sarili ko ng VitaPlus. So, alas 7 ng gabi, uminom ako. No? Alas 9 ng gabi, uminom ako pangalawang sachet. No? Tapos bago matulog, uminom ako ulit. The next day, tanggal yung pagtatae, tanggal yung lagnat, no? Wala yung sakit ng tiyan. Nakapag-clinic pa ako. Okay ba yun? No? Sa mga anak ko, 6 years ago, I had my kids. Yung mga anak ko nagkaroon ng matinding pagsusuka. No? Pag uwi ko sa bahay, susuka na. Nauna yung bunso. No? Nakasampung suka na. Ayaw nang kumain, ayaw nang uminom. Tatakot. No? So, wala akong choice. Kinonfine ko sa ospital. Pag uwi ko sa bahay, yung panganay ko, nagsusuka na rin. So sabi ko, Bianca, ko-confine na kita. Nakita niya, tinusok-tusok yung kapatid niya sa emergency room. Nabordahan. O hindi nagwawala, ayaw magpa-confine. Hindi daw siyang papa-confine. So, sabi ko, hindi, ito gagawin natin, Bianca, para hindi ka ma-confine, no, tuwing susuka ka, pipilitin ka natin unti-unti, no? Painumin natin ikaw ng isang sachet ng VitaPlus, no? Para ma-replace yung mga fluids and electrolytes na wala. So, pumayag naman, no? So, yung unang 2 sachet, sinuka rin. Yung pangatlong sachet, alas 3 ng madaling araw, hindi na isinuka. The next day, parang walang nangyari. Back to normal na siya. The next day, naiuwi ko rin naman yung panganay, yung bunso ko, no? Yung nasa ospital. No? Nagbayad lang ako ng 8,000 pesos overnight. Libre pa yung doktor nun. No? Ang katumbas pala, 3 sachet. No? Kaya sa ngayon, no, sa amin, sa pamilya namin, sa totoo lang, pagka halimbawa may inubo sinisipon, no? May tinatrangkaso, nagtatae, no? Bago kami magbigay ng mga nung gamot, no? Sinusubukan ko muna to eh. And in a lot of cases, sa totoo lang, nakakaiwas kami. In fact, since then, since 2006, hindi na kami naulit sa hospital. No? Nakaligtas kami sa mga pag-hospital since then. No?
Yung larawan pong yan, nakikita nyo po, yan ay isang larawan ng cancer cell, no? So, napansin nyo, napapalibutan siya ng mga bilog-bilog na puting yan. No? Yan ay yung mga lymphocytes. No? Yan ang tinatawag na white blood cells ng ating katawan. So, familiar ho ba kayo sa CBC? Complete blood count. Diba? Pagka tayo nagpapa-CBC, makita nyo doon, may nakalagay doon red blood cells, may nakalagay doon na white blood cells. Yung white blood cells, yan yung mga sundalo ng katawan natin. No? Parte yung tinatawag na immune system ng katawan. So, nakikita ko epekto ho ng Vita Plus, tinutulungan ho yung mga immune system natin, no? Yung mga sundalo ng katawan natin para labanan yung mga nakapipinsala sa ating katawan. Mga bacteria, mga viruses, no? And even malignant cells, no? So, yan nakikita kong epekto ng Vita Plus. So, okay po ba? Yes. Maganda po ba? May natutunan po ba? Yes. Oh, sino mga magsisigarilyo pa rin? Taas ang kamay? Wala na? Alak. Meron pa yun ng mga alak? Wala na rin. Soft drinks. Oh, wala na ba talaga? So, at least may natutunan naman po. Okay, so magandang umaga po muli sa kanila, no? And have a good day. Thank you very much. This is your last chance. Take the red pill, take the blue pill, take the red pill, take the blue pill. Take the red pill, take the blue pill, take the red pill, take the blue pill.